Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong Manlalakbay at Lagalag. Sinasabi ng mga tao na ang buhay natin ay gaya ng sa isang manlalakbay. Kung gayon, hindi ba ang pagiging isang manlalakbay ay nangangahulugan na mayroon siyang lugar na pupuntahan gaya ng isang bansang pinagmulan? Gayunman, sa mundong ito, hindi lang mga manlalakbay ang namumuhay, kundi may malaking bilang din ng mga lagalag. Wala sa kanila ang pangako ng langit at hindi rin nila alam ang layunin ng buhay nila. Bilang resulta, nag-aaksaya sila ng kanilang oras. Hindi nalalaman ang kahulugan ng buhay. Ang ating mga buhay ay panandalian lang. Tila ang 10 o 20 taon ay mabilis na lumipas. Ang lahat ng bagay ay lumilipas, gaya ng kislap ng liwanag. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Patungkol dito, nakarecord sa Hebrews chapter 11 na ang ating mga ninuno ng pananampalataya ay namuhay bilang mga manlalakbay sa lupa. Dahil laging nasa isip nila ang kaharian ng langit, nilarawan nila ang kailang mga sarili bilang mga manlalakbay. Ang mga may pananampalataya ay gumagamit ng mga ganitong ekspresyon. Gayunpaman, may mga hindi nag-iisip tungkol sa kaharian ng langit. Wala silang pananampalataya sa Diyos, ni pag-asa para sa langit. Ayon sa mga katuruan ng Biblia, mahirap sabihin na ang mga ganitong tao ay namuhay sa lupang ito bilang mga manlalakbay. Kung gayon, saan natin dapat na ihambing ang kailang buhay? Masasabi natin na ang mga taong ito ay mga lagalag na hindi alam kung saan sila dapat na pumunta. Lumilibot sila nang walang pakay. Ang misyon natin ay ang gisingin ang mga lagalag na ito at akayin sila tungo sa tamang landas para sama-sama tayong makabalik sa kaharian ng langit. Hindi ba una tayong tinawag sa katotohanan para sa mga ganitong dahilan? May napansin akong isang bagay sa aking huling pagbisita sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos at pati sa Timog Amerika at sa Europa, may napakaraming libingan sa loob ng mga lungsod na di karaniwan sa Korea. Nagulat ako nang nakakita ako ng maraming lapida. Tinanong ko ang overseer na kasama ko ng, ano ang lugar na ito? At sumagot siya ng, isa itong sementeryo. Tunay ngang may mga libingan sa gitna ng lungsod. Habang tinitingnan ko ang mga ito, napaisip ako ng, ang lahat ng tao ay hahantong dito sa huli. Gaano pa man kamakapangyarihan at kayaman ng mga tao, hahantong sila sa pagiging isang dakot ng alabok. Ito kaya ang dahilan kung bakit ginawa ang mga libingan sa gitna ng lungsod para patuloy na ipaalala sa mga tao ang kapalaran ng kanilang buhay? Hindi ko na inalam ang tunay na dahilan sa likod nito, pero sumagi sa isipan ko ang bagay na ito. Pag isinasaalang-alang natin ito, naiisip natin ang katuruan ni Jesus patungkol sa taong mayaman at kay Lazaro. Sa talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro, may isang taong mayaman na nasiyahan sa buhay niya sa lupang ito. Siya ay nagpakasaya, tumanda at namatay. Si Lazaro, na isang pulubi, ay tumanda rin at namatay. Gayunman, sila ay napunta sa magkaibang lugar.
Sakalang nila natuklasan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng lahat ng bagay, kundi sa halip ay ang pasimula ng isang bagong kabanata. Si Lazaro ay napunta sa bagong mundo na tinatawag na kaharian ng langit, at ang taong mayaman ay napunta sa bagong mundo na tinatawag na impyerno. Pag natapos ang ating mga buhay sa lupang ito, darating ang walang hanggang mundo. Dalawang uri ng buhay ang naghihintay sa kanila. Ang mundo ng walang hanggang kaligayahan at ang mundo ng walang hanggang pagdurusa. Kahit na namuhay si Lazaro ng mahirap at miserable sa lupang ito, napunta siya sa kaharian ng langit. Lagi niyang nilagay ang kanyang pag-asa sa kaharian ng langit. Dahil may pag-asa siya para sa langit, namuhay siya bilang isang manlalakbay. Naniwala siya na naghihintay sa kanya ang isang mas magandang buhay sa isang mas magandang mundo pag bumalik siya sa kanyang tunay na tahanan. Sa kabilang banda, ang taong mayaman ay hindi namuhay ng ganito. Hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Nasiyahan lang siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nilulustay ang kanyang salapi at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para mangibabaw sa iba. Habang namumuhay siya ng ganito, siya ay tumanda, nagkasakit at namatay sa huli. Inakala niya na ang kamatayan ang magiging katapusan ng lahat, pero naghihintay sa kanya ang isang walang hanggang mundo. Gaano sana kabuti kung isang magandang mundo ang naghihintay sa kanya. Gayunman, ang naghihintay sa kanya ay isang miserableng mundo. Nagdusa siya roon ng labis, kaya humiling siya sa Diyos ng pakiusap. Itupog sa tubig ang dulo ng aking daliri at palamigin ang aking dila. Hindi niya matakasan ang parusa, pagdurusa at kirot. Habang sinusuri natin ang mga bagay na ito ngayon, napakahalagang alalahanin ang mga salita sa Hebrews chapter 11 na nagtuturo sa atin na tayo ay mga manlalakbay sa lupa. May napakaraming lagalag sa mundong ito. Dapat nating sabihin sa mga lagalag na hindi tayo pinanganak sa mundong ito para lang magpagala-gala. Tayo ay mga manlalakbay sa lupang ito. At sa lalong madaling panahon, babalik tayo sa ating makalangit na tahanan. Sa ganitong paraan, dapat nating ipaalam sa kanila ang totoo nilang pagkakakilanlan. Mayroon bang sino mang ipinanganak sa lupang ito na nabubuhay na may mithiing mapunta sa impyerno? Walang sino man ang ganoon. Dahil may napakaraming lagalag, dapat nating ipaalam sa kanila ang tungkol sa kaharian ng langit. Dapat nating ibahagi sa kanila ang mensahe ng pag-asa tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin para makabalik sa walang hanggang langit. Tingnan natin ang salita ng Diyos na nasusulat sa John chapter 14. Sa John chapter 14, sinabi ni Jesus na, "Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Sinabi ni Jesus na, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Bukod pa rito, ang mga tahanan na ito ay nasa maluwalhating mundo. Hindi ba't ang mundong ito ay ang paraiso na pinapangarap ng sangkatauhan? Pumarito ang Diyos sa lupa para buksan ang pintuang patungo sa ganitong maluwalhating mundo at ipaalam sa kanyang mga anak ang daang patungo sa mundong ito. Tinatag niya ang lahat ng katotohanan at mga katuruan bago siya bumalik sa langit. Dapat tayong pumunta sa mundong ito.
Kaya dapat nating alalahanin na tayo ay mga manlalakbay sa lupa. Hindi tayo dapat na mamuhay na tila ang lupang ito ay ang ating totoong tahanan, kung saan tayo mananatili magpakailanman. Ano ang ibig sabihin ng manlalakbay? Ano ang katangian ng mga manlalakbay? Hindi ba't umaalis na sila pag lumipas na ang gabi? Paano kung hindi nila gusto ang sapin ng higaan? O hindi nila gusto ang wallpaper sa kwarto? Hindi sila nakikipagtalo dahil sa mga bagay na ito. Ito ang kaisipan ng isang manlalakbay. Dapat tayong magkaroon ng ganitong pag-iisip. Hindi tunay na kalooban ng Diyos na nagpadala sa atin sa espiritual na lungsod kanlungan ang magsumika para sa mga makalupang bagay at may wala maging ang kaharian ng langit. Dapat nating matutunan ang banal na kalooban ni Ama at Ina para makamit natin ang pagsunod, magkaroon tayo ng pananampalataya at makabuo tayo ng pagkakaisa sa mga kapatid. Higit pa rito, dapat nating baguhin ang ating maling pag-uugali para maging kawangis natin ng Diyos. Hindi ba dapat tayong mamuhay ng ganito at pagkatapos ay bumalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan? Ang mga nais na mamuhay ng ganito ay karapat-dapat na tawagin ang kailang mga sarili bilang mga manlalakbay. Gayunman, ang mga nabibigong mamuhay ng ganito ay hindi maaaring tawagin ng mga manlalakbay kundi mga lagalag. Kagulat-gulat na pag tinignan natin ang Matthew chapter 7, makikita natin na ang bilang ng mga lagalag ay higit na marami kaysa sa mga manlalakbay. Lumipat tayo sa Matthew chapter 7. Tingnan natin ang Matthew chapter 7, verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Sa kasamaang palad, mas maraming tao ang tumutungo sa pagkawasak. Tingnan natin ang verse 14. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kung isasaalang-alang natin ang populasyon ng mundo na 8 bilyon, ang bilang ng mga taong nasa katotohanan ay napakaliit. Mga kapatid, kung lumalakad tayo sa landas ng isang manlalakbay, dapat nating gisingin ang mga lagalag. Dapat nating gisingin ang mga lagalag at gabayan sila tungo sa makalangit na bansang pinagmulan para sama-sama tayo makabalik doon. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mangaral? Hindi nila alam, pero alam natin. Dahil alam natin, dapat nating turuan ang mga hindi nakakaalam. Hindi ba ito ang kalooban ng Diyos? Ang buhay ng tao ay tunay na panandalian. Kaya madalas itong nilalarawan bilang isang patak ng hamog sa isang dahon. Buksan natin ang 1 Peter chapter 1. Hindi natin kailanman dapat na isipin na ang lupang ito ay ang ating walang hanggang tahanan. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 1 verse 22. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa lahat ng tao? Ang lahat ng tao ay gaya ng damo na natutuyo. Saan hinahalin tulad ng Biblia ang kanilang kaluwalhatian? Ang kanilang kaluwalhatian ay gaya ng mga bulaklak na namumukadkad sandali at pagkatapos ay nalalanta.
Nagtatagal ba ang mga bagay na ito? Hindi. Hindi ba nito ipinapaliwanag ng matalinghaga na ang mga ito ay hindi magtatagal magpakailanman? Hindi natin dapat na pagnasaan ang panandaliang buhay na ito, kundi hangarin ng walang hanggang mundo. Kahit na naging mahirap ang buhay ni Lazaro sa lupang ito, nang pumasok siya sa walang hanggang mundo, isang ganap na naiibang buhay ang nabuksan. Dinala siya sa mga bisig ng Diyos at inaliw magpakailanman sa malwalhating kaharian ng langit. Pagtatapos na ang buhay sa lupang ito, ang mga namuhay ng mapagbiyaya bilang mga manlalakbay ay tatanggap ng walang hanggang kaligayahan, samantalang ang mga hindi namuhay ng mapagbiyaya ay haharap sa panahon ng pagdurusa. Mula sa puntong ito, magsisimula ang panahon ng kawalang hanggan. Anong uri ng buhay ang ipagkakaloob sa atin? Walang hanggang pagdurusa o walang hanggang kaligayahan? Ang bagay na ito ay pinagpapasyahan habang nabubuhay tayo sa lupa. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na hinihiling sa atin ng Diyos na pag-aralan ang mga salita ng Diyos sa Biblia at mamuhay alinsunod sa kanyang mga katuruan sa lupang ito? Ang dahilan kung bakit dapat tayong mamuhay alinsunod sa salita ng Diyos ay na ang panahong darating ay hindi panandalian kundi panahon ng kawalang hanggan. Ang mga banal ng sinaunang simbahan ay matatag na naniwala rito, kaya nagkaroon sila ng pananampalataya para mapagtagumpayan ang mga paghihirap at mga balakid. Sa kabila ng lahat ng pag-uusig, mga paghihirap at mga kapighatian, laging inaasam ang panahon ng kawalang hanggan. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, nasusulat, "Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa ibang salita, ang ating pag-asa at hangarin ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan." Kahit na hindi natin nakikita ang kaharian ng langit, gamit ang ating mga mata, umiiral ito. Kaya dapat natin gawing mitiin ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ito ng langit. Hindi natin dapat nanasain ang mga panandaliang kaginawahan at kasiyahan sa lupang ito. Mariin itong ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Lumipat tayo sa Romans chapter 8. Tingnan natin ang Romans chapter 8 verse 18. "Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay, hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sa ibang salita, ito ay hindi natin maihahambing sa kahit na anong bagay." Mga kapatid, naniniwala tayo sa Diyos dahil ang mundong ito na hindi maihambing ay ibibigay sa atin. Natanggap natin ang pangako ng Diyos na ibibigay sa atin ang maluwalhating mundong ito bilang pamana. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit tayo naniniwala sa Diyos? Dapat na lagi nating pagnilay-nilayan ang ating mga sarili. Iniisip na, paano ako namumuhay ngayon? Ang buhay ko ba ay nagdadala ng luwalhati at galak sa Diyos? Sa paggawa nito, dapat tayong mamuhay bilang isang manlalakbay sa lupang ito, hindi bilang isang lagalag. Ang mga manlalakbay ay may lugar na dapat na babalikan. Determinado silang pumunta sa lugar na kanilang patutunguhan. Mayroon silang mitiin. Iniisip nilang, pag lumipas na ang gabing ito, babalik na ako sa aking bansang pinagmulan sa lalong madaling panahon. Kaya ayos lang sa akin, kahit na hindi komportable ang higaan at ang wallpaper ng silid na tinutulayan ko ay sira-sira at hindi ayon sa gusto ko. Pag naglalakbay kayo, nanatili kayo sa isang hotel ng ilang araw. Mga kapatid, nagagalit ba kayo kung ang hotel ay may wallpaper na hindi nyo gusto?
Ayos lang ito sa inyo, dahil babalik kayo sa inyong tahanan pagkatapos ng 2 o 3 araw. Tayong lahat ay dapat na makapag-isip muli patungkol sa ating mga buhay ngayon nang may ganitong pag-iisip. Para sa kadahilanang ito, gaya ng tinuturo sa atin ng Romans chapter 8, saan natin dapat na ilagay ang ating pag-asa, nasusulat na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ang Diyos ay nagtalaga sa atin bilang kanyang mga tagapagmana at nagsabing, ngayon, ang kailangan nyo lang gawin ay bumalik. Dapat tayong pumunta sa mundo kung saan ipinapangako ng Diyos na ibibigay ko sa inyo ang lahat. Basahin natin ang verse 16. Romans chapter 8, verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Dapat nating isipin na hindi tayo kailanman mapipigilan ng pagdurusa. Hindi tayo kailanman panghihinaan ng loob dahil sa ating mga kasalukuyang pagdurusa. Kung ihahambing sa kaluwalhatian na mahayag sa atin, ang ating mga kasalukuyang pagdurusa, mga kapighatian, mga problema, at mga balakid ay wala lang. Hindi kailanman mapipigilan ng mga bagay na ito ang mga hakbang ng ating mga paa. Mga kapatid, may pagkakaiba sa pagitan ng isang manlalakbay at ng isang lagalag. Ang isang lagalag ay walang bansang pinagmulan na babalikan. Dahil wala silang bansang pinagmulan na babalikan, tumutuon sila sa kasalukuyan, hindi sigurado kung saan at kung paano nila gugugulin ang bawat araw. Gayunman, naiiba ang buhay ng isang manlalakbay. Kahit na medyo nakadidismaya at hindi kasaya-siya ang araw na ito, hindi sila nabibigatan dahil meron silang malaking pag-asa na ang lahat ng problema ay malulutas sa sandaling bumalik sila sa kanilang tahanan. Dahil dito, hindi nila pinagkakaabalahan ang ngayon. Mga kapatid, hindi ba dapat nating tuklasin ang mga dahilan sa pamamagitan ng Biblia kung bakit dapat tayong maniwala sa Diyos? Lumipat tayo sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 13. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang. Paano nila nilarawan ang kanilang katayuan sa lupang ito? Mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sino ang lahat ng mga ito rito? Kung babasahin natin mula sa itaas, tumutukoy ito kay Sarah sa verse 11, Abraham sa verse 8, Noe sa verse 7, at kay Abel sa verse 4. Ito ang naging buhay ng maraming ninuno ng pananampalataya. Ang mga taong ito na naniwala sa Diyos ay kumilala lahat na mga manlalakbay tayo sa lupang ito. Balang araw, babalik kami sa aming bansang pinagmulan. Mga kapatid, para sa kadahilanang ito, saan nila nilagay ang kanilang pag-asa? Nilagay nila ang kanilang pag-asa sa walang hanggang kaharian. Hindi nila pinagkaabalahan ang ngayon. Ayon sa 1 Thessalonians chapter 5, dapat tayong magalak lagi, manalangin ng walang patid, at magpasalamat sa lahat ng bagay. Habang ginagawa ito, dapat nating ipagmalaki na tayo ay nasa Diyos at magkaroon ng kumpiyansa na natanggap natin ang kaligtasan. Dapat nating ipagmalaki sa lahat ng tao sa buong mundo na tayo ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Hindi ba dapat tayo magsapamuhay ng ganitong buhay pananampalataya? Nang iwan si dakilang Alexander ng huling habilin, nang pumanaw siya sa murang edad na 33. Bilang isang dakilang mananakop na sumakop sa 3 kontinente, Asia, Africa at Europa, mataas ang inaasahan ng mga tao noon sa kanyang huling habilin.
Inakala ng mga tao na mag-iiwan siya ng isang engranding huling habilin. Gayunman, nang iwan siya ng isang kagulat-gulat na simpleng mensahe. Pag namatay ako, pakiusap, hayaang nakalabas sa kabaong ang isa kong kamay. Ito ang kanyang huling hiling. Nagulat ang lahat. Sa halip na magsalita tungkol sa mga engranding plano para sa bansa o tungkol sa kanyang kahalili, hiniling niya ang kakaibang bagay na ito. Nang tinanong siya ng mga tao, ipinaliwanag niya na ninais niyang ipaalam sa iba na maging ang isang dakilang mananakop na gaya niya ay dumating sa lupang ito ng walang dala at kailangang umalis ng walang dala. Mga kapatid, ganito ang buhay sa mundong ito. Gayunman, maraming taong nahuhumaling sa malikmata at gumagawa ng kahangalan gaya ng pagwawalang bahala sa makalangit na tahanan at paggawa ng mga bagay na mag-aakay sa kanila tungo sa impyerno. Gayunpaman, nahabag ang Diyos sa mga ganitong tao. Tinuro niya sa atin ang daang patungo sa kaharian ng langit at iniutos sa atin na ipangaral ang balitang ito sa mga hindi nakakaalam. Hindi ba ito ang kalooban ng Diyos para sa atin? Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, verse 17. Ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Aking binabalaan ng bawat tao nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Pag sinunod natin ang mga katuruan ng Biblia, hindi ba tayo makakabalik sa langit, ang ating bansang pinagmulan? Muling ibabalik sa atin ang kaharian ng langit at tatanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo ay magiging mahalikang pagkapari sa langit kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, kirot o pagdadalamhati. Tanging ang walang hanggang kaligayahan ang nagpapatuloy doon. Ibibigay sa atin ng Diyos ang ganitong mundo bilang pamana. Para makapasok sa mundong ito, hindi ba natin sinusunod ngayon ang mga katuruan ni Kristo? Ngayon, dapat nating iligtas ang napakaraming tao na hindi nakakaalam tungkol sa mundong ito o sa layunin ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap para kumpletuhin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo sa taong ito. Dapat nating ipangaral ang magandang balita sa buong sangkatauhan. Mayroon akong lugar na pupuntahan. Ang aking tahanan ay ang kaharian ng langit. Ang aking ama ay ang Diyos Ansanghong. At ang aking ina ay ang makalangit na inang bagong Jerusalem. Ang aking mga tunay na kapamilya ay nasa Zion. Dapat tayong masipag na mangaral sa mga tao para maunawaan nilang lahat ito. Dapat nating sabihin sa kanila na hindi natatapos ang buhay natin pagkatapos ng 70 o 80 taon. Para akayin tayo tungo sa mundo ng buhay na walang hanggan, tinuro sa atin ng Diyos ang Paskwa, ang bagong tipan, at ang 7 kapistahan sa 3 panahon. Hinihintay niya tayo sa Zion. Hindi ba dapat nating gabayan ang iba sa ganitong paraan? Hindi tayo mga lagalag. Alam natin kung saan tayo pupunta. Tayo ay mga manlalakbay na bumibisita sa lupang ito. Ito ang sinabi ng mga may pananampalataya habang nabubuhay sa lupang ito. Walang ni isang ninuno ng pananampalataya ang nagsabing, ang lupang ito ay ang aking walang hanggang tahanan. Maninirahan ako rito, magpakailanman. Hindi ba nito ipinapakita na ang sangkatauhan ay hindi nakatadhanang manatili sa lupang ito magpakailanman? Hindi ba't lilisanin ng lahat ng tao ang lupang ito sa huli? Maging ang mga sikat na presidente, mga kilalang negosyante, at mga ginagalang na eskolar ay lumisan mula sa mundong ito.
Sa lalong madaling panahon, tayo ay mababago sa isang iglap sa pamamagitan ng luwalhati ni na Ama at Ina at babalik sa ating makalangit na tahanan. Hindi nalalayo ang araw na ito. Dahil napakalapit na ng kaharian ng langit, muli nating suriin ang ating langis ng pananampalataya at mamuhay bilang mga makalangit na anak hanggang sa huli para makatanggap tayo ng papuri at luwalhati mula kina Ama at Ina. Napakahusay nyo. Napakahusay ng ginawa nyo. Hinihiling sa inyong lahat na akayin ang lahat ng kaluluwa tungo sa pagsisisi at sama-samang pumasok sa kaharian ng langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.